ano sa tingin niyo ang ginagawa niyong dalawa? Yung anak mo, dinidemonyo ang utak ng anak ko. Hay! Kung meron man ditong kampo ng kadiliman, ikaw yon. Eh bakit kasi kami nadami ni Crystal sa awayan ninyo? Ako ang magulang, ako ang masusunod. Nasa tamang edad na po ako. Kaya ko nang magdesisyon para sa sarili ko. Ako ang magulang. Ako ang masusunod. Ano plano mo? Danan tayo. Sigurado ka ba dyan? Oo. Sana ba yun? Ganyan. Mamulaklak pa kayo, ha? Para maraming mabentang bulaklak si nanay sa shop. Hindi na siya aburido. Tulungan niyo ako, ha? Saan na ba yun? Sino ako? Sino ako? Si Berto? Sinong Berto? Berto pala, ah. Joke lang, di ko naman mabiro. Nag-intay mo kasi ako eh. Ba't ba ang tagal-tagal mo? Eh, ang daming inutos sa akin ng mama sa flower shop namin, eh. Kung di ko naman yung susundin, mas mabuti pang lamunin lang ako ng lupa. Alam mo yung nanay mo, wala naman pinagkaiba yan sa nanay ko eh. Talo pa nila yung tirik na araw sa mga init ng ulo nila. Ganda. Ganda mo talaga. Parang mga bulaklak dito sa flower shop. Asan sa akin? Gusto mo din? Siyempre. Parang yun naman talaga, sa ilong talaga. Teka, babalik ko to para mas maganda. Teka mo. Sobrahan sa araw. Bakit ba naman kasi inalis mo sa paningin mo ang anak ko? Ang sabi mo sa akin, madam, bantayan ko yung mga paso. Di mo naman sinabi sa akin na pati pala anak mo babantayan ko. Ate, sumasagot ka pa talaga. Kasalanan mo to eh. Malamang doon ang kasama nun, yung jowa na naman niya. Naku, madam, delikado. Baka ibang flower yung mapitas. Ay, baka walang yamo! Krista! Nanay ko yun ah. Anong ginagawa ng nanay mo dito? Malamang hinahanap ako noon. Teka, halika. Tayo sa farm namin magtago. Please. Please natin. At ano sa tingin niyo ang ginagawa niyong dalawa? Nagtatago sa halamanan, madam. Napansin ko nga, Sharon, hindi ako bulag. Ibig ko sabihin kayong dalawa, bakit kayo magkasama? At ikaw, Aris, kailan kong pinayagan sumama ka dyan sa haliparot na yan? Ma! Ay! At sinong haliparot? Hoy. Lloyda, kahit kailan, hindi haliparot ang anak ko. Baka naman kasi, yung anak mo, dinidemonyo ang utak ng anak ko. Hoy! Kung meron man ditong kampo ng kadiliman, ikaw yon. At sino nagsabi sa'yo na pwede kang tumuntong dito sa pagmamayari namin? Ha? Sharon? Palisin ng babaeng yan at mamalasin ang halamanan ko. Ay, Divine? Wag mong palalapitin sa akin yung babaeng yan. Dahil alam mo naman, ang higad pag dumikit sa aking bala, makati. At teka lang muna, sino nagsabi sa'yo
na pag-aari mo to? Excuse me, yung punong yan, hanggang dyan ang pag-aari namin! Hoy, hoy, hoy! Hanggang dyan sa may bakod ang sakop ng pagmamayari namin. Ano naman? Pwede ba? Huwag na nga kayo mag-away ni Aling Presi. Kakarampot na lupa, pinag-aawayan nyo. Tama. Nay, konti lang naman to. Baka pwede magbigayan na po kayo. Lang, di ba? Oh. Hindi! Malalim ang pinag-ugatan ng alitan ng mga pamilya natin. Kaya nga anak, hindi ako papayag na magkatuluyan kayo ng lalaking yan! Hoy! Teka! Basta! Ang pagmamayari namin ay hanggang dito. Yan! Hindi kayo pwedeng lumagpas. Ganon? Nay, Nay, wag na ho, Nay. Nay, Ha? Loida! wag na ho. Isa pa! Ginawa mo ba? Nay, okay ka na? Sakit, Lord, no! Tama na ba? Bitawan niyo! Bitawan niyo! Ay, Nay. Anak, bitawan mo ko, anak! Hoy! Busahin ko lahat eh! Impacta ka talaga! Madaan ka talaga! Baka walang... Alam mo na ang lupa ang dahilan kung ba't nawalan ka ng tatay. Aray, tandaan naman. Sumama siya sa ibang babae sa abroad. Paano nadama yung kagawan ng lupa kung bakit niya tayo iniwan? Sige nga. Nag-abroad ang tatay mo dahil sa mga death threat na nakuha niya doon sa pamilya ng mga demonyong yon. Siya makauwi dito. Kaya siya nag-asawa ng iba sa malayo. O anong desisyon mo? Ipaglalaban mo yung pag-ibig mo sa kristal na yan. Eh bakit kasi kami nadami ni Crystal sa awayan ninyo? Ako ang magulang, ako ang masusunod. Eh, di ba? Sakit po sa atay yung kinamatay ni tatay. Oo nga, nang dahil sa stress. O di ayun, ang ginawa, nagiinom. Tinamaan ng atay. Patay! Basta, hindi mo maiintindihan ang mga bagay-bagay dahil bata ka pa nung nangyari yon. Ay, nasa tamang edad na po ako. Kaya ko nang magdesisyon para sa sarili ko. Hindi ako makapapayag na mabahira ng apelido nila ang pangalan natin. Ako ang magulang. Ako ang masusunod. Bakit nandito ka na naman? Ilang beses na bang sasabihin sa inyo na hindi for sale ang lupa ko? Lupa mo? Baka naman lupa ko. Emilio Rodriguez. Ako ang tatay ni Ari. Sir, kahit na mag-reunion pa po kayo ng buong angkan nyo rito, hindi ho for sale yung lupa. Bakit bang kulit-kulit nyo? Makulit pa po kayo dito kay Loida eh. You don't understand. This land stands in the middle of the area kung saan itatayo ang aking pabrika. Alam nga naman na nasa gitna kayo ng factory kung operational na ito. Ganito na lang. Name your price para magkasundo-sundo na tayo rito. Mr. Emilio Rodriguez, uulitin ko po for the last time. Wala po kayong mahihita dito sa amin. Tsaka bakit pa kayo mga mayayaman? Akala nyo pera nagpapaikot ng mundo. Pwes, ibahin nyo kami. Dahil kahit magunaw na ang mundo, hindi ko ibebenta yung lupa ko. Lupa ko. Lupa ko. Ko. Lupa ko. Lupa ko. Lupa ko. Lupa niya. Lupa ko. Lupa ko. Lupa ko. Lupa ko. Ayos ka usap ko. Lupa niyo. Akong bahala. Halika na. Alam mo, babe, di na talaga ako makatiis sa ugali ni Mama eh. Feeling ko hanggat nandito tayo, hindi tayo papayagang maging masaya. Ano plano mo?
Magtanan tayo. Sigurado ka ba dyan? Oo. Bahala na ako, saan tayo mapadpad? May naipon naman ako eh. Sama ako sa'yo. Ganito. Magkita tayo sa Makalawa, hating gabi, sa dating tagpuan. Okay? Ay! Ma, Oh, ba't nawala? Sino na naman kausap mo dyan sa telepono? Nagpupuyat ka na naman dyan. Matulog ka na. Wala, hindi ko na siya matawagan. Ano ba to? Yung cellphone ko. Ano ka na naman? Alam ko, cellphone nga. Matulog ka na, anak. wala mo. Sige, susunod na po ako. Sharon, may load ka ba? Kasama naman ako. Okay, sige. Sige, subukan mo. Sabi ko nga, wala na akong load. Niload ko na sa jowa ko. Sensya. Maaga pa tayo sa flower shop bukas. Divine, telepono. Huwag mo ibabalik. Ka na. Sumunod ka na, ha? Tama na yung pagpupuyat na yan. O sige, busan nyo. Sunugin nyo lahat to. Pati yung isang bahay doon, idamay ninyo ha. Kung ayaw nilang umalis, gagawa tayo ng paraan para sila ang umalis. Bilisan nyo! Bilisan nyo! Aris. Sino ba yun? Hoy! Hoy! Ano yan? Ano ginagawa nyo? Dad, sino naman to? sa byuda. Magsasalita yan. Gasolina yan ah! Oh, unahin nyo na iligpit to! Ah, mahirap na may witness. Sige na! Police! Police! Ano nangyari sa'yo? Halika na, umalis na tayo dito. Babe! Halika na! Huwag mo na yan! Dali mo eh! Akala mo matataas ka na. Ako na bahala dito. Tumakbo ka na! Babe! Tumakbo ka na, babe! Sir, sandali lang ho, sir. Sandali lang ho, sir. Dahil lang ako, misis. Di nyo rin mo makikilala ang mukha. Ito yung ginamit na pagpatay. Durugo ang mukha. Sir, may balat ho sa bandang pigi yung anak ko. Tatapos nung hindi ko nakita pero sigurado ako meron. Sana ko sinong demonyong gumawa sa'yo nito. Ari! Wala pa po kaming lead sa ngayon. Pero tinitignan po naming anggulo na posibleng tinatambayan po ng adik yung taniman nyo. Posibleng napagdiskitahan po ang anak ninyo. Ari! Ari, anak ko! Anak ko! Akala naman niya matatakasan niya ako. Eh, kung may pupuntahan niyan si Crystal, walang iba kung hindi dito sa boyfriend niyang Pulpol. Sinong namatay? Loida? Wala akong gano'n makipag-away sa'yo ngayon, Press. Hindi. Ano nangyari kay Aris? Loida, nawawala kasi si Crystal. Nawawala yung anak ko. Tapos, kung may nangyari kay Aris, hindi kaya... Hala! Hala! Ay, Diyos ko! Hindi na ba kaya ang anak ko? Teka lang! Crystal! Sir!
anak ko! Baka kung napano na yun, sir! Ma'am, hinahanap po namin yung anak nyo. Huwag muna sana tayong mag-isip ng kung ano-ano. Hindi niyo pwede sabihin sa akin yan! Dahil ako ay isang ina! Ina ako! Ina! Hindi niyo kasi alam ang pakiramdam ng isang ina! Wala kayong anak! Wala kayong anak na katulad ko! Init-init eh. Sir! Hanapin niyo ang anak ko! Alam mo, Loida, sinisisi ko ang sarili ko sa nangyari sa anak ko. Eh, kung hindi natin sila hinigpitan, hindi, malamang hindi sila naglayas. Hindi sana nangyari itong mga ganitong bagay. Away tayo ng away tungkol sa lupa, hindi natin napapansin. Sila dapat ang iniingatan talaga natin. Dahil sila lang naman talaga ang totoo meron tayo eh. Sana hinayaan na lang natin silang magkasama. Ay! Anak! Crystal! Naku! Ano ka ba naman? Saan ka nanggaling? Naku! Ay, Diyos ko. Bakit ho nakaburo si Aris dito? Crystal, wala na si Aris. Anak, patay na si Aris, anak. Tay, bakit ako nakaburol? Ma! Ma! Alam! Loida! 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 Tumakbo ka na! King! Tumakbo ka na, Peg! Sandali lang. Andan. Aray. Salamat, Tatang, ha. Tinulungan niyo po kami ni Aris. Kailangan natin balaan ng pamilya natin, Crystal. Halang ang kaluluwa ng mga taong gustong gumagaw ng lupa natin. Kaya ako nasa kapahamakan din ng buhay ni Mama at ng nanay mo. Kala ko ba gusto niyong lumayas na dalawa? Ba't gusto niyo pang babalikan yung dati niyong buhay? Mahal naman po namin yung mga magulang namin. Kahit lagi silang nag-aaway. Saka kailangan nila kami ngayon. Tang, baka anong gawin ni Mr. Rodriguez sa pamilya namin? Nay, ganito po kasi yun. Kinilangan namin magtago ni Crystal dahil nanganib yung buhay namin. Nakita ko kasi sina Mr. Rodriguez, gusto nilang sunugin ang mga bahay natin. Kaya binalak nila akong patahimikin. Yun yung katotohanan. Mga demonyo talaga yung mga yan. Alam nyo, kahit ako handang-handa na makipaggera sa mga yan. Kaya lang, bago ang lahat, Loida, kung buhay si Aris, sino tong binurol mo? Oo, Nay. Pasensya na po. Ay! Kaso po ito na mistaken identity. Siya po ang kapatid na nakaburol. Magandang hapon po. Sabi niyo raw ho may balat sa kanang pigi ang bangkay? Meron nga, yung anak ko. Nay, sa kalimuhay sa akin, diba? Ay, aba? Oo nga po, kaliwa. Ay, kung ganun po, kapatid ko nga ho ito. Matagal na po kasi nagpalaboy-laboy ang kapatid ko mula nung mapabarkada. Iuwi ko na ho siya. Okay po, sige po. Sige po, sige po. Ingat po kayo. Salamat po. Ingat po sa biyahe. Nay, picture ko pa madala. Ay, oo. Buhay pa yung anak ko. Ito yung mga natin doon. Iayos nyo lang mabuti, ha? Opo. Saka yung mga manok natin doon, ha? Sige tayo, ha? Pakiayos nyo na lang, ha? Allowance? Puro ka allowance. Puro ka gastos. Magkano lang Magandang araw ho. Mr. Emilio Rodriguez?
Mr. Harry Rodriguez? Yes, anong problema? Bakit? Iniimbitahan ho namin kayo sa presinto. Ano? Presinto? Tungkol ito sa mga kasong isinampa sa inyo. Hinggil sa mga lupaing kinangkam ninyo at tangkang pagpatay sa anak na may-ari ng lupa. What are you talking about? Let me see that! Nasaan kayo? Lumabas na kayo. Huwag kayo magtago. Hoy! Tinitingin mo ha? Wala ho! Ano? Wala ho! Wala ho! Dad, hindi ko sinasadya pumatay, Dad. Dad, hindi ko sinasadya pumatay. Dad! Dad, tumigil ka! Dad! Tumigil ka sinabi! Dad, hindi ko sinasadya tumatay, Dad. Dad! Chip, pasensya na kayo ha. Dad, hindi ko sinasadya, Dad. Wala siya sa kanya Dad, bumibigay sa kanila. Tumigil ka sinabi! Dad, Presinto na lang po kayo magpaliwanag. Chip, Dad, baka pwede naman natin pag-usapan. Chip, huwag niyo na muna pusasan. Chip! Chip, huwag niyo muna pusasan, Chip! Chip! Ako? Mark. Carla. Jeneline? Jeneline, oo. Ang dami naman nun. Sino yung mga yun, ha? Lahat yung kinikita mo dito, no? Biro lang, babe. Biro lang. Biro mo yung mukha mo. Ano, pag ikaw yung magbibiro, pwede. Pag ako, hindi. Ganun ba yun? Biro lang. Joke nga. Babe, joke nga. Ito naman, joke. Tatakbo kung saan-saan. Baka mahigat kayo. Oy, narinig ko yon. Walang higad sa lugar na ito. Baka dun sa kabilang parte meron. Alam ko naman. Talaga naman. Maganda magiging lahi. Highway naman! Divine! Kain tayo. Ang inakalang patay, dumalaw sa sarili niyang lamay, pero ang kaguluhang ito ang siya ring umayos sa alitan ng mga pamilya ni Aris at Cristal. Nasurpresa ang isang pamilya nagluluksa sa Marikina nang maling bangkay pala ang ilang gabi na nilang pinaglalamayan. Buhay pa pala kasi ang nawawalan nilang kaanak at dumalaw pa mismo sa burol. Pero itong pangyayari sa buhay nyo, naging blessing pa pala para sa mga pamilya nyo. Paano to nangyari? Yung burol na po yun, ma'am. Yun na po yung parang dati magulong pamilya na laging nagtatalo, laging nag-aaway. Pero yun that time na nagkaroon ng ganun, ma'am, parang na-miss pala nila ako. Saka yung patay ma'am na yun, naipalibing po namin ng maayos. Naku, ang ganda naman pakinggan ng kwento nyo. At ngayon, meron tayong mga hinandang sorpresa para sa inyo at sa inyong pamilya. Sana magustuhan nyo. At eto ang mga surprise namin para sa inyo. Wish ko lang, pangarap mo ay magawin. Wish ko lang. At eto ang unang-una, ang samgyupsal business para sa inyo. Diba madalas i-crave natin mga Pinoy itong samgyupsal? Kaya ito kompletong-kompleto na yan. Yung mga ingredients, yung mga panluto, yung mga gagamitin sa inyong bagong business, nandyan na yan. At syempre, kung may samgyupsal, dapat may kapartner yung masarap na kanin, di ba? Kaya meron din kayong bigasan business para sa inyong mag-asawa. Sana mapalugo nyo ito. Bukod sa samgyupsal business at bigasan, regalo rin ng Wish Ko Lang ang assorted meat products, grocery items at living room showcase with sofa bed para sa mas masayang bonding ng kanilang pamilya. At eto, alam ko talagang gustong-gusto nyo ito. Itong e-bike na ito na magagamit nyo sa inyong bagong business at syempre sa mga lakad nyong mag-asawa. Yan. At syempre, bukod sa lahat ng ito, meron din kayong bonus na Wish Ko Lang savings para sa pang-araw-araw nyong gastusin. Diba? Maraming salamat po kasi dahil po doon, makakapag-umpisa po uli kami at marunong po talaga ang Diyos. Nakakatawa mang isipin na dahil sa isang maling akala, natutunan ng tanggapin ng kanilang pamilya ang pagmamahalan ni Aris at Cristal.
Mga kapuso, lagi po natin tatandaan, hanggang hindi tayo napapagod humiling at maniwala, hindi rin tayo mapapagod lumaban sa buhay. Ako po si Vicky Morales at ito po ang bagong Wish Ko Lang.